Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kakwento. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay madalas sukatin sa taas ng kanyang pinag-aralan o sa ganda ng kanyang kasuotan. Ngunit paano kung ang kasagutan sa isang napakalaking misteryo ay nasa mga kamay pala ng isang taong tila ba invisible o hindi nakikita ng lipunan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Sinagtala. 20 doktor ang pinakamagagaling sa buong Pag-asa Medical Center. Lahat sila ay nakapalibot ngayon sa kama ng pinakamahalagang pasyente ng ospital, si Mr. Rocco Diwa. Ang bilyonaryong halos nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod ng Maharlika. Pero sa kabila ng kanilang pinagsama-samang talino at dekada ng karanasan, wala ni isa sa kanila ang makapagsabi kung bakit unti-unting namamatay ang lalaki. At sa gitna ng lahat ng tensyon na yon, sa isang sulok ng malaking VIP suite, naroon si Laya Sinagtala. Hawak ang isang mop, tahimik na nagtatrabaho, na para bang isang aninong walang nakakapansin. Ganoon naman talaga siya sa ospital na ito. Isa lamang siyang hamak na janitress, isang unipormadong manggagawa na ang tanging silbi ay panatilihing malinis at makintabang sahig na tinatapakan ng mga importanteng tao. Narinig niya ang mahinang boses ni Dr. Althea Rivas, ang head ng medical team. His neurological functions continue to decline. Ang paglalagas ng buhok niya, mas lumalala. We are running out of options. Isang lalaking nakatayo sa tabi ni Dr. Rivas ang marahang humaplos sa balikat ng doktora. Si Dante Silang, ang nag-iisang pamangkin ni Rocco Diwa. Gawin niyo ang lahat, doktora, sabi nito. Puno ng pag-aalala ang boses. Kahit magkano, babayaran ko. Mailigtas lang ang tiyuhin ko. Napabuntong hininga si Laya habang pinupunasan ang isang bahagi ng sahig. Kung hindi lang niya kailangan ng trabahong ito para sa pagpapagamot ng kanyang ina at sa pagbabayad ng kanilang mga utang, matagal na siyang umalis. Masyadong masakit ang magtrabaho sa isang lugar na puno ng mga taong may mataas na pinag-aralan. Isang paalala sa pangarap na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Habang naglilinis siya malapit sa kama ng pasyente, may isang amoy na tila pumunit sa makapal na halimuyak ng disinfectant. Isang kakaibang amoy. Hindi niya mawari noong una, pero habang tumatagal, nagiging mas malinaw ito. Amoy? Metal. Isang bahagyang matamis, ngunit nakakasulasok na amoy ng metal. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa kanilang maliit na bahay, kung saan ang kanyang tatay, isang napakagaling na chemist, ay tinuturuan siya tungkol sa mga elemento. Naalala niya ang isang leksyon. Anak, sabi ng kanyang ama habang nakaturo sa isang libro, may mga lason na kayang pumatay ng dahan-dahan. Hindi mo mapapansin, akalain mong sakit lang. Ang thallium, isa yan sa pinakadelikado. Walang kulay, walang lasa. Pero meron itong iniwang bakas, isang amoy na tila metal na hinaluan ng bawang. Ang alaala ng kanyang ama ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Ang ama niyang pinagkaitan ng karangalan, pinaratangang nagnakaw ng research data at namatay na baon sa kahihiyan at utang. Napatingin si Laya sa bedside table ni Mr. Diwa. Naroon ang mga gamot, isang baso ng tubig at isang mamahaling garapon ng organic hand cream. Tila wala namang kakaiba, ngunit ang amoy ay nanggagaling doon. Sigurado siya. Kinakabahan, itinulak niya ng bahagya ang kanyang cleaning cart. Ay! Isang kunwaring pagkagulat. Saktong tumama ang cart sa bedside table at ang garapon ng hand cream ay nahulog at gumulong sa sahig. Naku! Pasensya na po! Pasensya na po! Sabi niya habang mabilis na lumuhod para pulutin ito. Mag-ingat ka nga! Sigaw ng isang nurse, pero hindi na yon narinig ni Laya.
Ang buong atensyon niya ay nasa garapon na nasa kamay niya. Bago ito isara ng maigi, sinadya niyang dumikit ang kaunting laman nito sa kanyang guwantes. At nang pulutin niya ito, inilapit niya ito ng bahagya sa kanyang ilong. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon na ang amoy. Mahina, pero naroon. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik niya ang garapon sa mesa. "Pasensya na po ulit," sabi niya, at mabilis na tinapos ang kanyang trabaho, sabik na makalayo sa kwartong yon. Nang makarating siya sa janitor's closet, ang kanyang munting santuwaryo, isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at huminga ng malalim. Ang puso niya ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Baliw na ba siya? Isang janitress na nag-aakalang mas matalino siya sa 20 espesyalista? Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang mumurahing smartphone. Nag-type siya sa search bar. Sintomas ng thallium poisoning. Isa-isang lumabas ang mga resulta. Paglalagas ng buhok. Pamamanhid ng mga kamay at paa. Pagkasira ng isip at pagkalito. Sakit ng tiyan. Pagkawala ng malay. Lahat. Lahat ng sintomas ni Rocco Diwa ay tumutugma. Nabitiwan ni Laya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila babigay anumang oras. Ang katotohanan ay isang nakakakilabot na sampal sa kanyang mukha. Hindi nagkakamali ang mga doktor. Sadyang hindi lang nila tinitingnan ang tamang ebidensya. Si Rocco Diwa ay hindi may sakit. Siya ay nilalason. At ang lason ay nasa garapon ng hand cream na ginagamit niya araw-araw. Diyos ko, bulong niya sa hangin. Anong gagawin ko? Para kay Dr. Althea Rivas, ang bawat oras na lumilipas ay parang isang mabigat na kadenang humihila sa kanyang reputasyon pababa. Siya ang pinuno ng pinakamahuhusay na doktor sa Pag-asa Medical Center. Ngunit sa loob ng 3 linggo, tila ba isa siyang estudyanteng walang maisagot sa pinakasimpleng tanong. Wala pa rin tayong malinaw na lead, pag-amin niya sa harap ng medical board. Ang mga muka sa paligid ng conference table ay blanco. Ang iba ay puno ng pagkadismaya. Lahat ng tests for toxins, heavy metals, at infectious agents ay bumabalik na negatibo. My strongest hypothesis remains an unclassified aggressive form of autoimmune disorder. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad na hinubog ng maraming taon ng pag-aaral at pagsasanay. Ngunit sa loob-loob niya, may isang munting tinig na nagsasabing baka may nakakaligtaan siya. Isang tinig na mabilis niyang isinasantabi. Ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi isang opsyon. Pagkatapos ng tensyonadong pagpupulong, nagkulong siya sa kanyang opisina. Iminasahe niya ang kanyang sentido. Ang pagod at bigat ng responsibilidad ay tila nakadagan sa kanyang mga balikat. Ilang sandali pa, isang marahang katok ang narinig niya sa pinto. Althea? Ang boses na yon. Ang nag-iisang boses na nakakapagpakalma sa kanya sa mga panahong tulad nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante Silang. Dala-dala ang 2 tasa ng kape. Mukhang kailangan mo to, sabi ni Dante. Inilapag ang isang tasa sa kanyang mesa. Ang nangiti nito ay tila isang sinag ng araw sa gitna ng kanyang madilim na araw. Dante, salamat, sagot niya. Hinahayaang hawakan ni Dante ang kanyang kamay. Sa harap ng ibang tao, sila ay doktor at pamangkin ng pasyente. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, sila ay magkasintahan. Isang relasyong kailangan nilang ilihim dahil sa profesionalismo at sa sitwasyon ng pamilya ni Dante. Kumusta ka? Anong sabi ng board? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. O yun ang akala ni Althea. They're losing faith at sinisisi nila ako, sagot ni Althea. Hindi ko na alam ang gagawin. Para akong naglalakad sa dilim. Hinaplos ni Dante ang kanyang pisngi. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pinakamagaling na doktora na kilala ko. Naniniwala ako sa'yo. Malambing niyang sabi. Baka tama ka.
Baka isang rare genetic condition yan na nasa lahi namin. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa paghahanap ng mga external factors ng lason. Mag-focus ka sa kung ano ang sinasabi ng instincts mo. Ang mga salita ni Dante ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang balsamo sa kanyang pagod na isip. Ito ang kailangan niya. Isang taong naniniwala sa kanya. Isang taong sumusuporta sa kanyang mga teorya. Ang hindi niya alam, ang mga salitang yon ay maingat na inihasik na parang mga binhi sa kanyang isipan. Dahan-dahang tumutubo at humaharang sa iba pang posibleng katotohanan. Samantala, sa labas ng gusali, sinubukan ni Laya na kausapin ang head nurse ng VIP wing. "Ma'am, pasensya na po sa abala." Simula niya nanginginig ang boses. "May gusto lang po sana akong sabihin tungkol kay Mr. Diwa." Tiningnan siya ng head nurse mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at iritasyon. At ano naman yun? May nakita ka bang alikabok sa ilalim ng kama niya? "Hindi po, ma'am. Tungkol po sa hand cream niya." "Ano ang tungkol doon?" "Sa tingin ko po, may lason po doon." Natawa ng malakas ang head nurse. "Ano? Anong sinasabi mo? Sino ka ba para magsabi niyan? Look, miss, ang trabaho mo dito ay maglinis. Linisin mo ang sahig, ang mga bintana, ang mga banyo. Huwag mong linisin ang utak mo ng mga kung ano-anong imahinasyon. Now, go back to work." Tinalikuran siya nito. Iniwan siyang nakatayo doon. Tila isang hangal na napahiya. Kinagabihan, habang nagro-round si Althea, napansin niya ang janitress, si Laya, na tila nag-aatubiling lumapit sa kwarto ni Rocco Diwa. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ang paraan ng pagtingin nito sa pinto na parang may gusto itong gawin. Kumunot ang noo ni Althea. Naiirita siya sa presensya nito. "Security," tawag niya sa intercom. "Bantayan ninyo ang janitress sa wing na to. Siguraduhin niyong hindi siya lumalapit sa kwarto ng pasyente ko. Para sa kanya, isa itong distraction. Isang maliit na problemang hindi niya kailangan sa ngayon." Puno ng bagong kumpiyansa mula sa mga salita ni Dante, bumalik si Althea sa kanyang team. Nagbigay siya ng isang bagong utos. "Ihahanda natin si Mr. Diwa para sa isang high-risk biological therapy." Anunsyo niya. "Ito ay isang agresibong treatment, pero sa puntong ito, naniniwala akong ito na lang ang tanging pag-asa niya." Hindi niya alam na ang desisyong yon, na isinilang mula sa pagmamahal at pagtitiwala niya kay Dante, ay ang mismong magiging mitya na maglalagay sa buhay ni Rocco Diwa sa bingit ng kamatayan. Nang makarating kay Laya ang balita tungkol sa high-risk biological therapy, para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Hindi siya doktor, pero alam niya ang mga pangunahing kaalaman sa chemistry at biology na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang isang biological agent na idinisenyo para i-target ang immune system kapag ipinasok sa isang katawan na puno ng heavy metal poison. Ang resulta ay hindi panggagamot. Ito ay isang sakuna, isang mabilis at siguradong kamatayan. Ang thallium ay sumisira sa mga cells mula sa loob. Ang therapy na gagawin nila ay parang pagbuhos ng gasolina sa isang bahay na nasusunog na. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili habang nagtatago sa janitor's closet. Ang takot na mawalan ng trabaho ay biglang naging napakaliit na bagay kumpara sa takot na may mamamatay dahil sa kanyang pananahimik. Ang imahe ng kanyang ama na namatay na bigo at walang nakinig ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Sinubukan niyang hanapin ulit ang head nurse pero iwinaksi lang siya nito. Sinubukan niyang tawagan ang opisina ni Dr. Rivas pero hinarang siya ng sekretarya. Para siyang isang multo na sumisigaw ng babala, ngunit walang sino mang nakakarinig o nakakakita sa kanya. Wala na siyang oras. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa basurahan at isang ballpen. Nanginginig ang kamay,
Isinulat niya ang lahat ng alam niya. Thallium sulfate sa hand cream. Sintomas, hair loss, nerve damage. Huwag ituloy ang biological therapy. Magiging fatal ang reaction. Tiningnan niya ang sulat kamay niya. Sino ang maniniwala sa isang basurera? Ngunit kailangan niyang subukan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa VIP wing. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Dante Silang na naglalakad ng may ngiti sa labi. Hinarang siya ni Laya. "Sir Dante, sandali lang po," sabi niya. Humihingal. "Kailangan ninyong malaman. Yung tiyuhin niyo po." Tiningnan siya ni Dante mula ulo hanggang paa. Ang ngiti sa labi nito ay napalitan ng pagkainis. "Ikaw na naman? Hindi ba't sinabihan ka na ng mga nurse na huwag kang manggulo?" "Pero sir, totoo po. Nilalason po siya. Nasa hand cream ang lason." Ipinilit ni Laya. Iniaabot ang papel. Tinitigan lang ni Dante ang papel. Hindi ito kinuha. "Alam mo, miss, kung may problema ka sa isip, maraming psychiatrist sa ospital na ito. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Pero tigilan mo na ang pag-iimbento ng mga kwentong walang katuturan." Sabi nito sa isang malamig at mapanuyang tono. "Now, get out of my way." Nilagpasan siya nito, iniwan siyang nakatayo doon, hawak ang kapirasong papel na tila huling pag-asa ng mundo. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang nurse na nagtutulak ng isang medical cart papasok sa kwarto ni Rocco Diwa. Sa ibabaw ng cart, naroon ang isang syringe na may lamang likido. Iyon na yon. Wala nang pagpipilian. Wala nang oras para sa diplomasya. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang kakaibang tapang. Ang tapang na nagmumula sa kaalaman na ikaw lang ang nakakaalam ng katotohanan. Ang tapang na isinilang mula sa desperasyon. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang mga mumurahing sapatos niya ay lumilikha ng ingay sa makintab na sahig. Nilagpasan niya ang security guard na sumigaw sa kanya. Nilagpasan niya si Dante na napalingon sa gulata. Tamang-tama, nang hahawakan na ni Dr. Rivas ang syringe, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Laya na parang isang bagyo. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ng doktor at ng pasyente. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. "Huwag!" Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa loob ng tahimik na silid. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Dr. Rivas nagulat na gulat. Ang mga nurse na natigilan at si Dante na ngayon ay may bakas ng takot sa kanyang mga mata. "Lason yan!" Sigaw muli ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. "Hindi ninyo siya ginagamot. Pinapatay ninyo siya." Ang mundo ni Rocco Diwa ay isang malabong panaginip. Isang kulungan ng sarili niyang katawan. May mga sandaling naririnig niya ang mga boses sa paligid niya. Ngunit ang mga ito'y tila nagmumula sa napakalayo. Mga alingawngaw na walang kahulugan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Ngunit ang nakikita lang niya ay mga anino at mga gumagalaw na hugis. Ang sakit. Ang pagod. Iyon lang ang malinaw sa kanya. Isang pagod na tila humihigop sa mismong kaluluwa niya. Hinihila siya pababa sa isang kadilimang walang katapusan. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang sigaw ang pumunit sa lambong ng kanyang kamalayan. "Huwag! Lason niyan! Pinapatay ninyo siya!" Ang boses na yon, hindi pamilyar, ngunit ang lakas at desperasyon nito ay tila isang kidlat na gumising sa natutulog niyang diwa. Pinilit niyang i-focus ang kanyang paningin. Ang mga anino ay dahan-dahang nagkaroon ng anyo. Nakita niya ang puting uniforme ni Dr. Rivas. Nakita niya ang pamilyar na mukha ng kanyang pamangkin, si Dante. At sa gitna nilang lahat, nakita niya ang isang babae. Nakatayo ito na parang isang sundalong walang armas. Suot nito ang asul na uniforme ng mga janitor ng ospital.
Magulo ang buhok nito at ang muka ay puno ng pinaghalong takot at determinasyon. Ngunit ang mga mata nito, may kakaiba sa mga mata nito. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita ni Rocco ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Katapatan. Walang bahid ng pagkukunwari. Narinig niya ang galit na boses ni Dr. Lee. Boss, anong kabaliwan ito? Security! Kunin niyo ang babaeng to. Tita Althea, calm down. Sabi ni Dante, mabilis na lumapit. Baka may problema lang sa isip ang babaeng yan. Huwag na nating palakihin. Ang boses ni Dante ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Laya na may halong babala. 2 security guard ang pumasok at marahas na hinawakan si Laya sa magkabilang braso. Nagsimula siyang pumiglas, ngunit hindi sa mga guard siya nakatingin. Kay Rocco pa rin. Makinig po kayo sa akin, sabi ni Laya. Ang boses niya ay malinaw at direkta. Tila silang 2 lang ang tao sa silid. Nasa hand cream po. Ang lason. Hand cream. Ang mga salitang yon ay tumagos sa isip ni Rocco. Ang hand cream. Ang organic hand cream na regalo sa kanya ni Dante noong nakaraang buwan. Ang paborito niya. Ginagamit niya ito gabi-gabi. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip na tila isang komplikadong puzzle na nabuo. Ang paghina niya, nagsimula ito ilang linggo na ang nakalipas, kasabay ng pagsimula niyang gamitin ng cream. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dante. Isang saglit na pagkatulala na mabilis nitong tinakpan ng isang nag-aalalang ekspresyon. Ngunit nakita yon ni Rocco. Bilang isang bilyonaryong sanay makipaglaro sa mga ahas sa mundo ng negosyo, alam niya ang itsura ng isang taong may itinatago. Habang hinihila si Laya palabas ng silid, isang huling tingin ang ibinigay nito sa kanya. Isang tingin na nagsusumamo, maniwala ka sa akin. At sa sandaling iyon, naniwala si Rocco. Hindi niya alam kung paano o bakit. Ngunit ang instinct niya, ang parehong instinct na nagpayaman sa kanya, ay sumisigaw na nagsasabi ng totoo ang babaeng yon. Habang papalabas si Laya, isang alon ng galit at adrenaline ang bumuhay sa kanyang nanghihinang katawan. Kailangan niyang gumawa ng isang senyas, isang bagay na magpapatunay na narinig niya, isang bagay na magpapatunay na naniniwala siya. Gamit ang natitira niyang lakas, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang braso niya ay parang sinemento sa bigat, ngunit ipinilit niya. Inabot niya ang bedside table at sa isang malakas na pagtulak, iwinaksi niya ang lahat ng nasa ibabaw nito. Mga gamot, ang baso ng tubig, at ang garapon ng hand cream. Bumagsak ito sa saig at nabasag. Ang puting laman nito ay kumalat na parang isang mapanlinlang na ngiti sa sahig. Pagkatapos noon, bumigay na ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay muling lumabo. Ang huling narinig niya ay ang gulat na sigaw ng mga nurse. Hindi iyon isang pag-uusap, isa yung hatol. Kinabukasan, nakaupo si Laya sa loob ng malamig at walang kabuhay-buhay na opisina ng Human Resources. Sa harap niya, ang HR manager, isang babaeng may matalas na tingin, ay hindi man lang nag-abalang ngumiti. Miss Laya sinagtala. Simula nito, binabasa ang isang papel. Dahil sa insidente kahapon, isang malinaw na paglabag sa hospital protocol, paglikha ng gulo, at pagbibigay ng hindi beripikadong medikal na akusasyon. Ikaw ay inilalagay sa ilalim ng indefinite suspension, epektibo agad-agad. Ang mga salita ay parang mga suntok sa sikmura ni Laya. Pero, totoo po ang sinasabi ko. Ang katotohanan ay wala sa iyong mga kamay para patunayan. Sagot ng manager, hindi inaalis ang tingin sa papel. Maaari ka ring maharap sa kasong sibil mula sa pamilya ng pasyente. Sa ngayon, ibigay mo ang iyong ID at umuwi ka na. Tatawagan ka na lang namin
para sa resulta ng investigasyon. Walang salitang lumabas sa bibig ni Laya, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Tahimik niyang inilapag ang kanyang company ID sa mesa. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ang mga tingin ng dati niyang mga kasamahan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y umiiwas ng tingin. Mula sa isang aninong hindi nakikita, naging sentro siya ngayon ng kahihiyan. Bawat hakbang niya pauwi ay parang may pabigat. Pagdating niya sa kanilang maliit at inuupahang apartment, ang bumungad sa kanya ay ang mga sobre sa ibabaw ng kanilang munting mesa. Mga sobreng may nakasulat na final notice, tubig, kuryente, at ang reseta ng kanyang ina na kailangan na namang bilhin. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tatay, hikbi niya. Bigo po ako. Sinubukan ko. Pero bigo po ako. Akala niya, sa pagsasabi ng katotohanan, mananaigang tama. Ngunit sa mundong ito, ang katotohanan pala ay kailangan ng katibayan. At ang katibayan ay para lang sa mga may kapangyarihan. Samantala, sa Pag-asa Medical Center, habang nililinis ng ibang janitor ang nabasag na garapon sa sahig ng VIP suite, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang tahimik na nagmamasid. Si Miguel, ang pinagkakatiwalaan at matagal ng assistant ni Rocco Diwa. Nakita niya ang lahat ng nangyari kahapon. At ang huling ginawa ng kanyang amo bago ito mawalan ng malay, ang paghawi sa hand cream, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nang walang nakatingin, kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na kinuha ang isang piraso ng nabasag na garapon na mayroon pa ring bakas ng kumalat na cream. Binalot niya ito ng maigi at inilagay sa kanyang bulsa. May mali. At sisiguraduhin niyang malalaman niya kung ano iyon. Gabi na nang may kumatok sa pinto ng apartment ni Laya. Nag-aalangan man. Binuksan niya ito. Nagulat siya nang makita kung sino ang nasa labas. Si Dante Silang. Nakatayo roon, may dalang isang paper babag at isang malungkot na ngiti. Laya, tama? Tanong nito. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Pinuntahan kita para personal na humingi ng tawad sa inasal ko kanina. Hindi makapagsalita si Laya. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pagpapatuloy ni Dante, ang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Kaya gusto ko sanang tumulong. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Tanggapin mo na to. Pera yan. Sapat na para makapagsimula ka ulit malayo sa lugar na to. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa ospital. Para na rin sa kapakanan mo. Tinitigan ni Laya ang sobre, pagkatapos ay ang mga mata ni Dante. Nawala na ang maskara ng pag-aalala. Ang nakikita niya ngayon ay ang malamig at kalkuladong tingin ng isang taong gustong bumili ng kanyang katahimikan. Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre. Naramdaman niya ang kapal ng pera sa loob. Ito na ang sagot sa lahat ng problema niya. Ang pambayad sa utang, ang gamot ng kanyang ina. Isang simpleng oo lang. Oo lang at tapos na ang lahat. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang tingin ni Rocco Diwa bago ito mawalan ng malay. Isang tingin na tila nagsasabing, naniniwala ako sa'yo. Naalala niya ang kanyang ama. Bigla, isang apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang baba at sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang sobre pabalik sa dibdib ni Dante. Kumalat ang mga pera sa sahig. Hindi nabibili ang katotohanan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Natigilan si Dante. Ang pagkukunwaring awa sa mukha niya ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na ngiti. Isang nanangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. You will regret this.
Bulong nito bago tumalikod at naglakad paalis sa dilim. Ilang araw ang lumipas. Ang kondisyon ni Rocco Diwa ay himalang nag-stabilize. Hindi ito gumaling, ngunit hindi rin lumala. Para sa mga doktor, isa itong palaisipan. Ngunit para kay Rocco, malinaw ang dahilan. Simula nang mabasag ang garapon ng hand cream, hindi na niya ito nagamit. Ang kanyang isip ay mas malinaw na ngayon. Ang mga halusinasyon ay nawala. Kahit ang katawan niya ay mahina pa, ang talas ng kanyang pag-iisip ay dahan-dahang bumabalik. At ang isip na yon ay paulit-ulit na binabalikan ang mukha ng babaeng janitor. Laya Sinagtala. Miguel, tawag niya isang umaga. Ang boses niya ay mahina pa, ngunit mayroon ng bahid ng dating awtoridad. Agad na lumapit ang kanyang tapat na assistant. Sir, gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Utos ni Rocco. Ang janitress na pumasok dito nung isang araw. Laya Sinagtala. Alamin mo kung sino siya, saan siya nakatira, ano ang kanyang nakaraan. Lahat. Masusunod po, sir, sagot ni Miguel. Hindi na nagtanong pa. Kinabukasan, bumalik si Miguel dala ang isang folder. Habang binabasa ni Rocco ang mga dokumento sa loob, ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng malalim na respeto. Nalaman niya ang lahat. Si Laya ay anak ni Dr. Elpidio Sinagtala, isang napakatalinong chemist na minsan na niyang nabalitaan sa mundo ng siyensya. Nalaman niya ang tungkol sa iskandalo, ang paratang ng pagnanakaw ng intellectual property na sumira sa pangalan ni Dr. Sinagtala. At ang pangalan ng kumpanyang nag-akusa dito? Helios Pharmaceuticals. Basa ni Rocco ng malakas. Kumunot ang kanyang noo. Ang Helios Pharmaceuticals, ang kanyang pinakamalaking katunggali sa negosyo. Isang kumpanyang kilala sa kanilang maruming pamamaraan. At higit sa lahat, nalaman niyang si Laya ay isang chemistry scholar sa pinakamahusay na universidad sa bansa bago siya napilitang huminto dahil sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagkakabaon nila sa utang. Hindi siya isang ordinaryong janitress. Siya ay isang henyo na nagtatago sa anino ng isang uniforme. Isang brilyanteng natabunan ng putik ng mapait na tadhana. Miguel, sabi ni Rocco, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Sir, yung sample ng cream na kinuha mo, ipadala mo yan sa isang independent lab sa Switzerland. Utos niya, huwag mong ipaalam kahit kanino, lalo na kay Dante. Sabihin mong personal sample ko ito para sa isang allergy test. At bilisan mo. Habang pinagmamasdan ni Rocco ang larawan ni Laya sa report, isang damdamin ng paghanga ang pumuno sa kanyang puso. Ang tapang ng babaeng yon, isinugal niya ang kanyang trabaho, ang kanyang kaligtasan, para iligtas ang isang taong ni hindi niya kilala. Nakita niya sa determinasyon ni Laya ang sarili niya noong nagsisimula pa lang siya. Walang pera, walang pangalan, tanging talino at tapang lang ang puhunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Rocco Diwa. May pag-asa. Gabi na nang tumawag si Miguel sa pribadong linya ni Rocco. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sir, may masamang balita po. Ayon sa kontak ko, may dalawang lalaking nakita na nagmamanman malapit sa apartment ni Mrs. Sinagtala. Kaninang madaling araw, may nagtangkaraw na pasukin ang unit niya. Biglang nanigas si Rocco. Ang kanyang paghanga ay napalitan ng matinding pag-aalala. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang babaeng sumubok na iligtas siya. Ngayon ay nasa panganib dahil sa kanya. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama dito. Utang niya rito ang kanyang buhay. At si Rocco Diwa ay laging nagbabayad ng kanyang mga utang. Miguel, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Simula ngayon, magtalaga ka ng 2 bodyguard para sa kanya. Non-uniformed. Bantayan niyo siya 24/7. Huwag ninyong ipapahalata.
At higit sa lahat, huwag na huwag ninyo siyang iiwanang mag-isa. Para kay Dr. Althea Rivas, ang biglaang pag-stabilize ng kondisyon ni Rocco Diwa ay isang medikal na anomalya. Isang himala na hindi niya maipaliwanag. Inalis niya ang high-risk therapy at sa halip na lumala, tila ba huminto ang pagbagsak ng kalusugan nito. Sumasakit ang ulo niya sa kaiisip. Baka naman tama ang janitress na yon, tanong ng isang resident doctor sa isang meeting. Sinamaan siya ng tingin ni Althea. Huwag na nating pag-usapan ang walang katuturang teoryang yon. Malinaw na sa simula pa lang, mali ang impormasyon niya. Isa iyong coincidence, mariin niyang sabi, tinatapos ang usapan. Ngunit sa kanyang isip, ang duda ay nagsisimula nang mamuo na parang lason. Gabi, sa isang mamahaling restaurant na nakatago sa isang tahimik na bahagi ng lungsod ng Maharlika, nagkita sina Althea at Dante. Ito ang kanilang santuwaryo, ang lugar kung saan maaari silang maging sila. Malayo sa mapanuring mata ng mundo, mukhang malalim ang iniisip mo, mahal ko. Sabi ni Dante, inaabot ang kamay ni Althea mula sa kabilang panig ng mesa. Ang tiyuhin mo? Sagot ni Althea. Hindi ko maintindihan bakit siya bumubuti. Ngumiti si Dante, isang ngiting nakakapanatag. Huwag mo nang isipin, yon. Ang importante, he's getting better. Baka epekto lang yon ng mga gamot na ibinigay mo. You see? Sinasabi ko na sa'yo, magaling ka. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, isang kwintas na may pendant na brilyante. Para sa'yo, bulong niya, dahil sa lahat ng sakripisyo mo. Nagliwanag ang mukha ni Althea. Ang mga salita at regalo ni Dante ay tila gamot na pumapatay sa lahat ng kanyang pagdududa. Isinuot ni Dante ang kwintas sa leeg niya at sa isang saglit, nakalimutan ni Althea ang lahat ng problema. Paano kung may lason nga, Dante? Hindi niya mapigilang itanong. Hinawakan ni Dante ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Althea, pakinggan mo ako. Seryoso niyang sabi. Bago pa man siya maospital, nagpakonsulta na si Tito Rocco sa ibang bansa. May suspetsa na sila na isa itong familial neurodegenerative disease. Isang sakit na nasa dugo ng pamilya namin. Kaya nga ako, ang unang nagsabi sa'yo na i-consider ang possibility na yon. Diba? Para hindi ka na maligaw sa paghahanap ng kung ano-anong lason na wala naman. Tumango si Althea. Naalala niya, si Dante nga ang unang nagmungkahi ng teoryang yon na sinuportahan pa ng ilang medical journal articles na ipinadala nito sa kanya. At dahil sa pagtitiwala niya, doon niya itinuon ang lahat ng kanyang atensyon, binabaliwala ang ibang anggulo. Kapag dumating ang panahon na mawala na si Tito, pagpapatuloy ni Dante, ang boses ay nag-aalangan. Ako ang magmamana ng lahat. At sa araw na yon, Althea, hindi na natin kailangang magtago pa. Ipagsisigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal, Dr. Rivas. Ang mga salitang yon ay sapat na. Niyakap niya si Dante. Ang kanyang pag-ibig para dito ay naging isang piring na tumatakip sa kanyang mga mata. Hinaharangan ang katotohanang matagal nang nasa harap niya. Habang pauwi na si Althea, masaya at kampante, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. Ngunit ang 2 salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Biktima ka rin niya. Bigla, nanlamig ang kanyang mga kamay. Napatigil siya sa paglalakad. Ang kwintas sa kanyang leeg ay tila naging isang kadena. Ang mga matatamis na salita ni Dante ay umalingaw sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, mayroon na itong bahid ng kasinungalingan. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang mungkahi ni Dante,
ang mga medical articles, ang pagigiit niyang wag nang maghanap ng lason, ang biglaang pagbuti ni Rocco, nang itigil ang paggamit ng cream, ay biglang nag-ugnay-ugnay. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Posible ba? Posible bang ang lalaking pinakamamahal niya ay ginagamit lang siya? Ginagamit ang kanyang talino, ang kanyang propesyon, ang kanyang pag-ibig para sa isang napakasamang plano. Sa kabila ng pagkakatanggal sa trabaho, hindi tumigil si Laya. Ang katotohanan ay parang isang apoy sa loob niya na hindi maaaring patayin. Naalala niya ang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama, si Professor Hernan Cortes, isang retiradong propesor ng chemistry sa kanyang dating universidad. Dala ang kaunting cream na maingat niyang itinago sa isang maliit na lalagyan noong araw ng insidente. Pinuntahan niya ang matandang propesor. Noong una, nag-aalangan ito, takot na masangkot sa gulo. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng anak ng kanyang yumaong kaibigan at nang marinig niya ang buong kwento, pumayag siyang tulungan ito. Gagawin natin ito para sa tatay mo, sabi ng propesor, gamit ang luma ngunit gumagana pa ring mga kagamitan sa laboratorio ng universidad. Palihim nilang sinuri ang sample. Naghintay sila ng ilang oras. At habang umiikot ang centrifuge at nagka-calibrate ang mass spectrometer, ang bawat segundo ay tila isang oras para kay Laya. Samantala, si Dante Silang ay hindi natutulog. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang pag-iwan ng isang kalabang tulad ni Laya na malaya. Nalaman niyang nakikipag-ugnayan ito kay Professor Cortes, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa pamamagitan ng pera, nakahanap siya ng isang utility worker sa universidad na may malaking utang. Inutusan niya itong itago ang isang kahon sa loob ng personal na locker ni Laya sa janitor's area ng ospital. Isang locker na hindi pa niya na-surrender. Ang kahon ay naglalaman ng ilang bote ng purong thallium sulfate at iba pang kemikal na may mga fingerprints na maingat na inilagay mula sa isang basong ginamit ni Laya sa kantin. Isang perpektong bitag. Sa laboratorio, sa wakas, lumabas ang resulta. Tinitigan ni Laya ang graph sa computer screen. Isang napakataas na spike sa eksaktong mass-to-charge ratio ng thallium. Walang duda. Narito na, bulong ni Professor Cortes, ang ebidensya mo. Napaluha si Laya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, isang matibay na patunay. Hindi siya baliw. Tama siya. Hinawakan niya ang printout ng resulta na parang isang tropeo. Salamat po, Professor. Maraming salamat po, sabi niya. Niyakap ang matanda. Mag-iingat ka, Hija. Babala ng propesor. Ang mga taong gumagawa nito ay mapanganib. Nagpaalam si Laya. Ang puso niya ay puno ng bagong pag-asa. Ngayon, maaari na siyang pumunta sa pulis. Maaari na niyang ipakita ito sa lahat. Ngunit paglabas niya ng University Gate, ang pag-asa ay biglang naglaho. 2 police car ang humarang sa kanyang daraanan. Mabilis na bumaba ang 4 na unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Miss Laya Sinagtala? Tanong ng isa sa kanila. Ako po. Sagot ni Laya nalilito. Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa salangtangkang pagpatay kay Mr. Rocco Diwa. Ang mundo ni Laya ay gumuho. Ano? Hindi. Nagkakamali kayo. May ebidensya ako. Sigaw niya, itinaas ang hawak na resulta ng laboratory test. Ngunit hindi siya pinakinggan. Isang pulis ang kumuha ng resulta mula sa kanyang kamay, habang ang isa naman ay pinoposasan ang kanyang mga kamay sa likod. May search warrant kami para sa iyong mga gamit sa Pag-asa Medical Center, sabi ng pulis. At ayon sa aming source, doon namin makikita ang mga kemikal na ginamit mo sa iyong krimen. Habang isinasakay siya sa police car, kitang-kita niya mula sa malayo, sa kabilang kalsada, ang isang itim na sasakyan. Sa loob, nakaupo si Dante Silang.
Nanonood, ang muka ay walang emosyon. Sa tabi niya, si Dr. Althea Rivas, ang muka ay napuno ng pagkagimbal at hindi makapaniwalang tingin habang pinapanood ang pag-aresto kay Laya. Nakita ni Laya ang pagtulo ng luha sa mga mata ng doktora bago umandar ang sasakyan ng pulis. Dinala siya palayo sa kanyang kalayaan at palapit sa isang bangungot na ngayon palang nagsisimula. Ang interrogation room ay maliit, malamig at amoy luma. Si Laya ay nakaupo sa isang bakal na upuan, ang posas ay mahigpit sa kanyang mga pulso. Sa harap niya, 2 detective ang paulit-ulit na nagtatanong ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Bakit mo ginawa yon, Laya? Sino ang nag-utos sa'yo? May galit ka ba kay Mr. Diwa? Wala po akong kasalanan. Paulit-ulit niyang sagot. Ang boses niya ay paos na sa kaiiyak at pagpapaliwanag. Biktima po siya at tinulungan ko lang siya. Talaga? Sabi ng isang detective, inilapag ang isang folder sa mesa. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag to? Ibinuklat nito ang folder. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato ng mga bote ng kemikal na natagpuan sa kanyang locker. Ang kanyang mga fingerprints nasa bote. At ang printout ng resulta ng laboratory test na kinuha sa kanya, ngayon ay ginagamit na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa aming teorya, ikaw mismo ang nag-test ng lason para siguraduhing epektibo ito, sabi ng detective. Ikaw ang naglagay ng lason at ikaw din ang gumawa ng eksena sa ospital para iligaw kami. Isang disgruntled employee na gustong maghiganti. It fits the profile. Hindi na makapagsalita si Laya. Ang bawat ebidensya, bawat salita ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa kasinungalingang ito. Binaliktad nila ang lahat. Ang kanyang katapangan ay ginawang kasamaan. Ang kanyang ebidensya ay ginawang sandata laban sa kanya. Napakatalino ng kanilang plano. Napaka-perpekto ng bitag. Nawalan na siya ng pag-asa. Sino pa ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang tanging taong maaaring maniwala sa kanya ay kasalukuyang nakahiga sa isang kama, sa ospital, walang kalaban-laban. Rocco Diwa sa VIP suite. Nanonood si Rocco ng balita sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Johnny Tres, arestado sa tangkang pagpatay sa bilyonaryong si Rocco Diwa. Nakita niya ang mukha ni Laya sa screen, pinupusasan. Ipinapasok sa isang police car. Mukha itong pagod, takot at bigo. Pagkatapos ay lumabas si Dante, nagpapa-interview sa mga reporter. Labis po kaming nagpapasalamat sa mabilis na aksyon ng mga pulis. Sabi ni Dante, ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Hindi namin akalain na ang isang pinagkatiwalaang empleyado ay may kakayahang gumawa ng ganito kasamang bagay. Ang mahalaga ngayon ay ang paggaling ng aking tiyuhin. Sinungaling. Ang salitang yon ay umaling-awngaw sa isip ni Rocco. Miguel, sigaw niya, ang boses niya ay mas malakas kaysa dati. Pumasok si Miguel, dala ang isang telepono. Sir, tumawag na po ang laboratorio sa Switzerland. Confidential po ang resulta, pero dahil sa urgency, sinabi na nila sa akin. Anong sabi? Tanong ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Positive po, sir. Thallium sulfate. High concentration. Kinuyom ni Rocco ang kanyang mga kamao. Ito na. Ang huling piraso ng ebidensya. Ngunit habang hawak niya ang katotohanan, ang babaeng nagsiwalat nito ay nakakulong. Inaakusahan ng krimen na siya mismo ang umimbestiga. Isang nag-aalab, nagalit ang bumuhay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi niya ito palalampasin. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Tulungan mo akong tumayo, Miguel. Utos niya. Pero sir, sabi po ng mga doktor, wala akong pakialam sa sinasabi ng mga doktor. Sigaw ni Rocco. May kailangan akong iligtas.
Sa tulong ni Miguel, dahan-dahang ibinaba ni Rocco ang kanyang mga paa sa sahig. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay mahina pa. Ngunit ang kanyang kalooban ay mas matibay pa sa bakal. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang iligtas si Laya. Ngunit ang katawan ay may hangganan. Nang subukan niyang humakbang, bumigay ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa sahig. Ang mga nurse ay nagmamadaling pumasok sa silid. "Sir, anong ginagawa ninyo?" Hawak ni Miguel ang telepono kung saan nakasulat ang resulta ng lab test. Ipinakita niya ito kay Rocco. Kahit nakahandusay sa sahig, inabot ito ni Rocco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang kanyang lakas ay nauubos. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang utos na pilit niyang binigkas. "Tulungan ninyo siya." Pagkatapos ay dumilim ang lahat. Ang pagbagsak ni Rocco Diwa sa sahig ay hindi naging katapusan, bagkus ito ang naging simula. Ang emergency na yon ay nagbigay daan sa mga doktor na makita ang isang bagay na hindi nila napansin noon. Isang bagay na kinumpirma ng resulta mula sa Switzerland na iginiit ni Miguel na ipakita sa kanila. Sa wakas, ang katotohanan ay mayroon ng boses sa loob ng ospital. Isang linggo ang lumipas. Si Laya ay nakaupo sa loob ng kanyang selda, nakatingin sa kawalan. Nang bumukas ang rehas, sinagtala, "May piyansa ka," sabi ng guard. Hindi siya makapaniwala. "Piyansa? Pero wala po akong pera." Isang abogado ang nag-asikaso. "Malaya ka nang umalis." Paglabas niya ng police station, nakahinto sa tapat ang isang itim at eleganteng sasakyan. Bumukas ang bintana sa likuran. Sa loob, nakaupo si Rocco Diwa. Hindi na siya nakahiga sa kama ng ospital. Nakaupo siya ngayon sa isang wheelchair, mas payat. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at puno ng kapangyarihan. Sa tabi niya, si Miguel. "Get in," sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit hindi maaring tanggihan. Walang tanong na sumakay si Laya. Habang umaandar ang sasakyan, walang nagsalita. Hindi alam ni Laya kung ano ang sasabihin. Sa wakas, binasag ni Rocco ang katahimikan. "I'm sorry," sabi niya. "Dahil sa akin, napahamak ka." Umiling si Laya. "Ginawa ko lang po ang tama. At dahil sa paggawa mo ng tama, ililigtas kita," sagot ni Rocco. Dinala siya nito sa isang penthouse unit sa isa sa mga gusaling pag-aari niya. "Dito ka muna. Ligtas ka dito." Sa sala, nakahanda ang isang mesa na may mga dokumento, isang laptop at isang whiteboard. "I have fired Dr. Rivas as my personal physician," paliwanag ni Rocco. "I have also filed a motion to dismiss the case against you, with the lab results from Switzerland as primary evidence. But it's not enough. Kailangan nating patunayan kung sino talaga ang may sala." Tumingin siya ng diretso kay Laya. "Simula ngayon, hindi ka na janitress. You are my personal toxicology consultant. Your mission, should you choose to accept it," sabi niya, may bahid ng ngiti sa kanyang labi, "is to help me nail the bastard who tried to kill me." Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti si Laya, isang tunay na ngiti. "It would be my honor, sir." "Rocco, call me Rocco," sabi niya. Sa mga sumunod na araw, ang penthouse ay naging kanilang war room. Magkasama silang nagtrabaho. Nakita ni Rocco ang talas ng isip ni Laya. Habang sinusuri nila ang mga supplier ng kemikal, si Laya ay parang isang isdang nasa tubig. Nagpapaliwanag ng mga komplikadong chemical compounds na tila nagbabasa lang ng isang simpleng libro. At sa mga sandaling iyon, hindi lang paghanga ang nakita ni Rocco. May iba pa. Ang paraan ng pagtawa ni Laya kapag may natutuklasan silang bago. Ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Rocco hindi bilang isang empleyado o isang consultant, kundi bilang isang babae.
Isang kahanga-hangang babae. Isang gabi, habang nagkakape sila, napansin ni Laya na nakatitig sa kanya si Rocco. "Bakit po?" tanong niya. "Wala lang," sagot ni Rocco. "Naiisip ko lang kung gaano ka kahusay. The world lost a great scientist when you were forced to stop." "Hindi na po mahalaga yon," malungkot na sabi ni Laya. "Mahalaga yon," giit ni Rocco. "And I will make sure the world knows it." Sa gitna ng kanilang investigasyon, isang breakthrough ang natuklasan ni Laya. "Rocco, tingnan mo to," sabi niya, puno ng excitement. Ang thallium sulfate na ginamit ay hindi basta-basta. Isa itong isotopically tagged organic compound, napakabihirang uri. Ginagamit ito sa mga high-level research. At ayon sa records, iisang kumpanya lang ang nag-import nito sa bansa nitong nakaraang taon. Itinuro niya ang pangalan sa screen ng laptop. Silang Innovations. Silang, ulit ni Rocco, ang startup tech company ni Dante. Ang pagkatuklas sa Silang Innovations ang naging susi na bumukas sa lahat ng pinto. Gamit ang impluwensya ni Rocco, nakuha nila ang mga financial records ng kumpanya. At doon, nakatago sa ilalim ng mga research material expenses, naroon ang transaction, isang pagbili ng isotopically tagged thallium sulfate. Ang petsa, isang linggo bago matanggap ni Rocco ang hand cream bilang regalo, si Dante Silang ay nakaramdam na ng panganib. Ang paglaya ni Laya at ang biglaang paggaling ng kanyang tiyuhin ay mga senyales na ang kanyang perpektong plano ay nagsisimula ng gumuho. Naging paranoid siya, nagmamadaling burahin ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Ngunit huli na ang lahat. Samantala, isang tao ang hindi matahimik. Si Dr. Althea Rivas. Simula nang maaresto si Laya at lalo na nang tanggalin siya ni Rocco bilang doktor nito, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang text message na biktima ka rin niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pag-ibig niya para kay Dante ay napalitan ng isang nakakatakot na pagdududa. Isang gabi, hinarap niya si Dante. "Totoo ba, Dante? Sabihin mo sa akin ang totoo," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Althea, ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi ko na sa'yo, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan nila," sagot ni Dante. Sinubukang yakapin siya. Ngunit umiwas si Althea. Sa pagkakataong yon, binuksan niya ang voice recorder sa kanyang telepono. Itinago ito sa kanyang bulsa. "Ginamit mo ba ako, Dante? Ginamit mo ba ang pagmamahal ko para pagtakpan ang krimen mo?" Doon na nawala ang pasensya ni Dante. "Oo," sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. "Ginamit kita. Dahil sa sobrang talino mo, naging bulag ka sa pag-ibig. At ngayon, dahil sa katangahan mong iyan, pareho tayong babagsak." Ang pag-amin na yon ay sapat na. Kinabukasan, may isang sobrang iniwan si Althea para kay Laya sa labi ng gusali ni Rocco. Sa loob, isang USB flash drive, isang recording. Sabi ni Laya habang pinapakinggan nila ni Rocco ang laman nito, ang malinaw na pag-amin ni Dante. "This is it," sabi ni Rocco. Oras na para tapusin to. Ipinatawag ni Rocco si Dante sa kanyang opisina sa Diwa Corporation. Isang pagpupulong daw tungkol sa kanyang mana. Isang pain na alam niyang hindi tatanggihan ni Dante. Pagdating ni Dante, nakita niya si Rocco na nakaupo sa likod ng malaking mesa, hindi na naka-wheelchair. Sa tabi nito, nakatayo si Laya Sinagtala, hindi na suot ang uniforme ng janitress, kundi isang simpleng bestida, ngunit ang tindig ay parang isang reyna. "Tito, anong ginagawa niya dito?" tanong ni Dante, litong-lito. Si Mrs. Sinagtala ang bagong pinuno ng Toxicology Division ng kumpanyang ito. Kalmadong sagot ni Rocco. "Isang posisyon na nilikha ko para lang sa kanya at ang una niyang opisyal na gawain ay ang imbestigahan ka." Ipinakita ni Laya ang mga dokumento sa mesa. Ang resibo
mula sa Silang Innovations. Ang resulta ng lab test mula sa Switzerland, isotopically tagged thallium sulfate. Sabi ni Laya, ang kanyang boses ay matatag. Isang laso na kasing bihira ng iyong kasamaan. Nag-iwan ka ng bakas, Dante, at sinundan namin ito. Namutla si Dante. Sinubukan niyang magdahilan, ngunit wala nang salitang lumalabas. At kung hindi pa sapat yan, sabi ni Rocco, sabay pindot sa isang button. Umalingaw-ngaw sa buong opisina ang boses ni Dante mula sa recording ni Althea. Oo, ginamit kita. Sa puntong iyon, alam ni Dante na tapos na ang laro. Sa isang desperadong kilos, sinugod niya si Laya na tila ito ang sinisisi sa lahat. Ikaw, kasalanan mo to. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na pumasok si Miguel kasama ang 2 security guard at dinakma siya. Habang hawak siya ng mga guard, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mga pulis. Sa likod nila, nakatayo si Dr. Althea Rivas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Habang pinupusasan si Dante, ang huling tingin niya ay hindi para kay Rocco na tinalo siya, kundi para kay Althea, ang babaeng minahal at sinira niya. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Inaresto na po namin siya, Mr. Diwa, sabi ng hepe ng pulis. Tumango si Rocco, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Laya, na ngayon ay nakahinga na ng maluwag. Sa wakas, nagwagi ang katotohanan. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ng pagtangkang pagpatay kay Rocco Diwa ay dahan-dahang nawala. Sa mga headline, pinalitan ng mga bagong balita. Si Dante Silang ay nakakulong, naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang Silang Innovations ay isinara. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay gumugulong. Isang hapon, habang nag-aayos si Laya ng mga gamit sa kanyang bagong opisina sa Diwa Corporation, may kumatok sa pinto. Si Dr. Althea Rivas. Dr. Rivas, gulat na sabi ni Laya. Althea na lang, sabi nito. Isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pwede ba tayong mag-usap? Nagkape sila sa pantry. Si Althea ay sinuspinde ng medical board at nahaharap sa isang ethics hearing, ngunit sa kanyang mukha, wala ang pait, kundi isang uri ng pagtanggap. Nandito ako para humingi ng tawad, Laya. Simula niya. Hindi dahil sa hindi ako naniwala sa iyo, kundi dahil sa hinayaan kong takpan ng aking pride at ng aking pag-ibig. Ang aking tungkulin bilang isang doktor. Naging bulag ako. Tinitigan siya ni Laya. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang isang aroganteng doktora, kundi isang babaeng nasaktan, naloko, at nagsisisi. Naiintindihan ko po, mahinang sagot ni Laya. Pareho lang tayong naging biktima ng kanyang mga kasinungalingan. Tumango si Althea at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Laya mula sa kanya. Sabi nila, isa kang henyo sa chemistry. Tama sila, pero higit pa doon, meron kang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa talino, isang pusong matapang na lumalaban para sa tama. Ang pag-uusap na yon ay naging simula ng paghilom para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, sinundo ni Rocco si Laya, ngunit hindi sila pumunta sa opisina. Dinala siya nito sa isang tahimik na sementeryo. Huminto sila sa harap ng isang simpleng puntod, Elpidio Sinagtala, isang mapagmahal na ama at siyentista. Naisip kong dapat mo siyang bisitahin, sabi ni Rocco. Para masabi mo sa kanya na nagtagumpay ka. Habang nakatayo sila sa harap ng puntod ng kanyang ama, hindi na napigilan ni Laya ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay at kapayapaan. Tatay, bulong niya. Nagawa na po natin ng hustisya ang pangalan ninyo. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Ang kamay ni Rocco. Hindi ito nagsalita,
Ngunit ang simpleng paghawak na yon ay nagsasabi ng lahat, ng suporta, ng paghanga, ng pag-aalaga. Ipinag-utos ko na sa mga abogado ko na buksan muli ang kaso ng iyong ama, sabi ni Rocco. Ibibigay natin sa kanya ang karangalang matagal nang ipinagkait sa kanya. Tumingin si Laya kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag dahil sa pasasalamat. Bago siya makapagsalita, may inilabas si Rocco mula sa kanyang bulsa. Isang susi. Ano po ito? Tanong ni Laya. Hindi ito isang regalo. Paliwanag ni si Rocco. Isa itong simula. Yan ang susi sa bago mong laboratorio. Hindi sa ilalim ng Diwa Corporation. Isang independent research facility. Ang pangalan, Sinagtala Toxicology Lab. Natulala si Laya ang kanyang pangarap. Ang pangarap na akala niya ay habang buhay nang natabunan ng mga pagsubok. Pero, paano? May utang pa ako sa iyo, Laya, sabi ni Rocco. Ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng damdamin. Isang buhay. Paano mo gustong singilin ko ito? Sa halip na sumagot, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Laya. Isang nangiting nagsasabi na ang pagbabayad ay hindi na kailangan dahil ang natagpuan nila sa isa't isa ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang utang na loob. 6 na buwan ang lumipas, ang Sinagtala Toxicology Laboratory ay nakatayo na ngayon. Isang modernong gusali na salamin at bakal, isang simbolo ng katotohanan at agham. Sa loob, nagaganap ang grand opening. Puno ang lugar ng mga respetadong siyentista, mga miyembro ng media, at mga opisyal ng gobyerno. Sa entablado, nakatayo si Laya Sinagtala. Hindi na siya ang janitress na yumuyuko at umiiwas sa tingin ng mga tao. Ang babaeng nakatayo ngayon, doon ay isang kumpiyansang dalubhasa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, habang nagbibigay ng kanyang talumpati. Ang laboratoryong ito, sabi niya, ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako na ang agham ay laging maglilingkod para sa katotohanan. Inaalay ko po ito sa aking ama, si Dr. Elpidio Sinagtala, na nagturo sa akin na ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang titulo, kundi sa integridad ng kanyang puso at isipan. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga panauhin at huminto ito sa isang tao sa unang hilera. Si Rocco Diwa. Nakatayo ito, hindi na kailangan ng wheelchair o tungkod. Malusog at malakas. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngangiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal. At syempre, pagpapatuloy ni Laya sa taong naniwala sa akin nung panahong walang naniniwala. Ang taong nagturo sa akin na ang pinakamaliwanag na bituin ay madalas na nagpapakita sa pinakamadilim na gabi. Salamat sa iyo, Rocco. Nagpalakpakan ng lahat. Pagkatapos ng seremonya, isang mag-asawa ang lumapit kay Laya. Ma'am Sinagtala, kami po yung pamilya ng batang may misteryosong sakit sa probinsya. Salamat po sa tulong ninyo. Dahil sa inyo, nalaman naming nalalason lang pala siya sa lumang tubo ng tubig namin. Ngumiti si Laya. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Ang pagtulong sa mga taong walang boses, gamit ang kanyang kaalaman. Siya na ang naging pag-asa para sa mga nawawalan ng pag-asa. Gabi na nang matapos ang lahat, inaya siya ni Rocco na umakyat sa rooftop ng gusali. Mula doon, tanaw nila ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Ang ganda! Bulong ni Laya. Totoo, sagot ni Rocco, ngunit hindi sa mga ilaw siya nakatingin, kundi kay Laya. Alam mo, dati, sa tuwing tumitingin ako sa kalangitan mula sa opisina ko, tinitingala ko lang ang mga bituin. Ang layo nila, imposibleng abutin. Lumapit siya kay Laya at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Ngayon, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Katabi ko na ang pinakamaliwanag sa kanilang lahat. Tumingin si Laya sa kanyang mga mata at doon,
nakita niya ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang puno ng respeto, paghanga, at isang pag-ibig na isinilang hindi mula sa karangyaan, kundi mula sa isang pagsubok na nagpatatag sa kanila. Dahan-dahang inilapit ni Rocco ang kanyang mukha, at sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan, ng lahat ng tagumpay ng kasalukuyan, at ng lahat ng pangako ng hinaharap. Si Laya sinagtala. Ang babaeng dating anino ay isa ng ngayong bituin. Isang sinagtala na nagbibigay liwanag hindi lang sa sarili niyang mundo, kundi sa mundo ng lahat ng taong kanyang natutulungan. At sa tabi niya, ang lalaking nakakita sa kanyang liwanag kahit noong siya'y nasa kadiliman pa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig, tulad ng katotohanan, ay laging mahahanap ang paraan upang manaig. At dito po nagtatapos ang kwento ni Laya at Rocco, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang diploma, posisyon o yaman. Ito ay nasusukat sa tibay ng kanyang puso, sa talas ng kanyang isipan, at sa tapang niyang ipaglaban ang katotohanan, kahit pa ang buong mundo ay laban sa kanya. Ang pag-ibig na tunay ay hindi bulag, bagkus ito ang nagbibigay sa atin ng pinakamalinaw na pananaw upang makita ang kabutihan sa puso ng isang tao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Sinagtala. Sana po ay napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Kung meron po kayong komento o suhestyon o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyo pong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.